Muli po mga kapatid, happy Sabbath po sa ating lahat. Sabat mo. Hindi po ako nakapaawit na. Pwede ako doon sa ating pamilya. So, ang ibabahagi ko po namin sa inyo ay alam din naman po kung ano ang department itong aming hinahawakan. Ito po ay kinalaman sa musika. Sino po dito ang music lover? Sino music lover? Hindi. Music lover ka din. Ayan. Ano po ay, ano ba ang ibig sabihin ng music? Para po sa batiran ng lahat, ano po ang music? Sino ang may ano naman? Ano po sa nakita ko dun sa Google? Sa Google mo din? Google. Ay, ang music is the art of combining vocal or instrumental sounds in a way that is aesthetically pleasing or emotionally expressive. It is an art form that uses organized elements such as rhythm, melody, and harmony to create composition, and it is a cultural universal found in all human societies. So, napakalaki po ng role na ginagawa pa na ng music sa buhay ng tao. Pero, sa kasamang palad, ang music po ay parang pangkaraniwan lang. Di ba? Kasama na sa araw-araw nating buhay. Pero bilang mga Kristiyano, ano ba dapat ang ating mga pinakikinggang awit? Lalo't higit, anong klase ng pag-awit ang dapat na makita during worship service? Kasi hindi po although dito sa atin, sa ating distrito ay hindi problema ang klase ng pag-awit or yung congregational singing. Hindi yan problema. Pero meron po nandito sa atin sa Pilipinas, especially mga kabataan, ipinapractice na po nila ang slow rock music sa worship service. Ano po ba ang pag sinabi ng rock music? Ano ang composition? Ano ang main instrument na ginagamit? Drum. Pag sinabing slow rock, Piano. medyo slow lang, hindi yung parang narinig ang drums. Pero meron pa rin siyang drums. At yun po ay ayon po sa banal na kasulatan ay hindi po na rarapat. Atin po basahin sa Philippians 4:8. Ano ba dapat ang mga music na mapapakinggan at ginagawa dito sa oras ng pagsamba? At hindi lang oras ng pagsamba. Ganun din sa ating mga cellphone na mga naka-save naman music. Ayan. Tatapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan at isipin ninyo ang mga bagay na ito. Inisip ba natin sa pakikinig natin ng mga music? Naiisip ba natin? Sa alam-alam natin kung ano yung nilalaman ng music at kung anong klase ng music ang ating pinakinggan. Kasi po, ang music ay, sabi na kanina, ayon sa definition ay expressive. Naapektuhan nito ang emotional aspect ng taong nakikinig.
Sa Colossians 3:16, atin pong basahin kung ano po ang sinasabi doon. Colossians 3:16. Manahan nawa sagana sa inyong salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayo may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Kailangan po ating mga ina o ang mga inaawit at mga pinakikinggan natin ay naaayon sa kasulatan. Meron po kasing awit na religious ng dating, pero hindi po siya sumusunod dun sa fundamental beliefs natin. Meron po kasi, maging ano po tayo, maging aware doon. Meron po, hindi po lahat ng religious songs or mga Christian songs ay pwede po natin awitin. Kailangan po ay alam natin, basahin natin yung lyrics, unahin po muna natin yung lyrics. Kasi ay meron po doon mga mensahe na hindi naman kasang-ayon sa ating pinaniniwalaan. 1 Corinthians 6:19 and 20. 1 Corinthians 6:19 and 20. Ako po ang sunyaban. O hindi ba ganun yung nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Yan. Ang ating na pong katawan ay hindi tayo ang may-ari. So, kung tayo ay hindi ang may-ari, kailangan dapat ba natin kung anong nalagawin. Di ba? Pag kayo ang hindi may-ari, anong dapat mong gawin? Di ba? Kailangan ng ingatan kasi baka masira. Kasi pagdating na kinuha yan ng may-ari, ano sasabihin mo kapag nasira yung katawan na hindi naman pag-aari natin? Atin pong pag-aralan or bigyan natin tayo ng mga background sa ano ba ang nagagawa ng music? Sa tao lang ba? Meron din po itong epekto sa mga buhay na nilalang. Gaya po ng mga animals and plants. Ayon po sa pag-aaral ni Dr. John Diamond, ang ating daw pong katawan or ang ating katawan ay may standard na rhythm. Ano sa yung mga medical yan, sinin na kaya. Siya ay may ano sa medical, so alam niyang makarelate din siya dito. Ang tado ko ay may standard rhythm na respiration. Yung heartbeat natin ay mayroong standard. May tibok na may rhythm ng tibok. Hindi siya yung kailangan mabilis na mabilis. Hindi siya yung mabagal. Yan ay dapat meron din yung pulso. Kapag ang pulso at ang puso ay hindi magkatugma, may problema. Pati po ang pagsasalita natin. Lahat po kasi, sabi nga, aspeto ng ating sa ating katawan ay in rhythmic harmony. At kung kayo ay makakarinig ng rock music, ano ang epekto nito sa katawan mo? Sa mga nakakarinig ng or sa mga hindi mahilig sa rock music, ano ang masasabi nyo kapag nakarinig kayo nito? Di ba parang ang sakit sa tenga? Sa mood nyo, ano ang nagiging response nyo? Nagkablen? Ang bilis magagalit. Bilis magagalit. Kaya ang nasabi ay, kapag daw tayo ay nakinig ng mga rock music, ito ay nag-a-against. Sa Tagalog ay laban
sa standard rhythm ng ating buong katawan. Kasi daw po, ang kalimitan na ginagamit ng mga rock musician ay offbeat. Mabilis. Nakutot na kung normal daw na tibok na puso ay halimbawa ay pag pinasukan niya, lalo na pag kayo naka-earphone sa rock music, sa lungat ang magiging takbo ng ang inyong puso, ang inyong heartbeat ay maaapektuhan ng sila. At ang sabi po dito ay, kapag po ang ito ay proven naman, na di ba kapag po kayo ay may nag-imo, medyo nalulungkot, medyo gusto niyo na mag-relax, ano bang yung pinakikinggan music? Di ba? Mga medyo mga relaxing music. Ito na po kasi ay sumasama or nag-blend sa rhythm ng ating katawan, kaya tayo nare-relax. Pero sabi ko nga kanina na ang ating pinakinggan ay sala o hindi kaugnay o hindi kasang-ayon sa rhythm ng ating katawan, nag-response din siya in a negative way. At sabi pa po ayon sa pag-aaral ni Dr. David Nobel, anapestic, ewan ko kung ano sa medical terminology kasi ito, anapestic beat na sabi mo kanina, ginagamit ng mga rock musician, naapektuhan nila yung mga arterial rhythm. So, yung mga arterial natin, mga himay-may ng ating mga ugat, yung mga ugat-ugat natin. Ay, alam nyo kasi po parang, nayano ko din, na yung vibration, ang sounds po kasi, lalo na kapag malalakas sa music, yung vibration. Yung tinatawag na vibration, hindi natin nakikita yun. Pero yun ay may epekto din sa yung sa mga ugat-ugat natin. Kaya po, napaka-sama ng epekto kapag po tayo ay nakakinig ng mga lumabibilis. Kasi kalimitan kami sa mga rock music ay malakas na, mabilis pa. Kaya yung puso natin, bilis din. Kaya yung pagkamatay natin, bilis din. Pagkamatay natin. At kaya, ito, sa atin, sa tao, siguro, hindi masyado siya, hindi siya masyado kapuna-puna. Pero sa mga halaman ko, ay sa pag-aaral. Sa una lang, parang makikita ang halaman parang medyo, yung halaman kasi, sila po sila na experiment, na yung halaman ay ginawa nila ng music na rock. Stunted. Ano yung stunted? Hindi lumalaki. Kasi nga siguro yung music na yung vibration na yung mga nerve na standard siya at nung ipinagpatuloy pa eventually namatay yung halaman. So yun po ay isang napakalaking parang hindi natin siya pinapansin pero napakalaki na epekto pala talaga ng music or anong klase ng music na ating pinamimigay. At ito pa po, may isa pa na yung mga tao, ewan ko lang, pero hindi kasi ako rin nahilig ng mga bali-balita. Pero may mga tao, mas bihira, pero meron pong mga tao na nagkakaroon ng musicogenic epilepsy. Musicogenic epilepsy. Alam niyo ba kung ano yun? Seizure din siya. Sa music, triggered by music. Sabi ko na parang gano'n. Kasi may ang music ay
sound energy. Oo. So, yung energy na yun, nagtatransfer sa katawan natin. So, nagkakaroon tayo. Ayun. Kaya, ito po ay rare. At ang masamang epekto po pagka nagkaroon na po sa mga tao na talagang severe, malala, itong epilepsy na ito, they can suicide. Yes. Suicide sila. Kasi ay yung kanilang, parang hindi nila mapigilan yung kanilang sarili, yung ang naiisip na lang nila ay yung itilin ang kanilang buhay. At sa mga mammals, ayaw, pero yung mga mammals, ay pinatugtugan din po nila ng rock music. Siyempre, nung namatay, nagkaroon sila ng autopsy. Alam niyo kung ano ang unang may damage? Utak. Utak ang unang may damage. Kasi tayo, bilang tao, ano ang unang nag-respond sa atin kapag tayo nakakaroon? Diba? Utak natin. So, nasagkakaroon sisira. At yun ang pangit na epekto ng rock music. Pero dito sa atin sa Pilipinas, medyo kakonti pa lang. So, konti. At dito sa atin ay slow rock pa lang. Slow rock. Alam ko meron tayong kapatira sa linya. Pero kung kalala nyo, ay huwag mo nang banggitin ang pangalan. Nakita ko siya dati, nagpo-post siya ng ganitong klase, slow rock, ang kanyang inaakaliban. Tumiwalag siya sa atin kasi parang boring tayo. Yung klase ng ating pagsamba. Yung ating pag-awit, boring. Boring. Kaya siya lumipat. Pero, ma-Adventist din yung nilipatan niya. Pero, ginagamit na kind of music ay slow rock. At ito ang masama sa ibang bansa, lalo sa US, talamang po ang ganitong klase ng song service, ang mga rock music. Gagamitin mo. Tapos lalo na po ang mga African ba yun? Yung mga Black Americans. Sila po ay talagang offbeat po talaga sila kanilang pagsamba. Alam niyo po ay yung mga ganitong mga senaryo, mga ganitong sitwasyon. Masama man, pero katotohanan, sinasangkay mo ito ng mga libo. Ng iglesia. Alam niyo ba kung ang katwiran? Sa mawala ang mga kabataan. Pagbigay natin sila. Kung yun ang pamamaraan na para lang sila manatili. Pero, tama ba? Ayon sa Biblia. Diba? Hindi. Parang ganito po, ito po ang isang, yung pagkakalitulan. Isang tao na may sakit sa puso. Alam mo na may sakit sa puso. Ngayon, ano dapat ang pinapakain sa kanya? Healthy foods. At ang standard, dapat ay fruits and vegetables. Ano ba ang naging dahilan ng kanyang pagkakasakit? Dahil sinuway na yung standard na dapat sinuwa. Itong sinisakit sa puso, ang pinikrave niya ay mga chicken, mga pasta, spaghetti, pizza, mga burger. Dahil nag-crave, ayaw kumain fish, ayaw kumain ng sakit sa puso. Ay, ikaw naman na naandin sa tabi na nag-aalaga, ano gagawin mo para kumain? Yun ang gusto niya. Pakainin mo na, sabi, di ba?
nakakain. Pero, ang layunin na, parang siya gumaling, di ba? Pero dahil yun ang kinikrave noong may sakit, ibinigay mo. Na kanino kasalanan? Sa namumonsinte. O, di ba? Nasa sa atin. At yun ang isa sa masamang katotohanan na meron sa loob ng iglesia, sa mga adik. Hindi naman po dito. Masarap tayo, hindi tayo napapabilang pa sa gano'n. At sana ay huwag nang dumating sa gano'ng senaryo. Yung gano'ng pa kapangangatwiran para lamang ma-retain natin ang ating mga kabataan na salungat sa tinuturo ng Biblia. At sinasabi naman na, hindi nga masyado mabilis. Pero may mga drums, tinatawag na slow rock. Ang slow rock na po ay parang soft liquor. Ano yung soft liquor? Ginamit yung light na inumin. Ayun, sandiglay. Pero ano ang sandiglay? Di ba alak pa rin? Oo. Ang sabi po, sa una lang, slow. Pero once na ikaw ay nasanay, mag-crave ka pa sa mas harder. At yun ang isang effect na music na yung pagtirikman natin ay hanapin na ng ating katawan. At may mga binanggit dito or yung mga testimony ng mga kabataan na ganyan ang ginawa. Tinaray lang muna nila pakinggan. Wow, sa Canaan. Pero hindi nila nalalaman na yung kanilang attitude, yung kanilang mga pag-uugali na apektuhan. Yung nanay nila na sila kinakausap dahil yung kanilang pinakikinggan ay hindi na, parang hindi kasang-ayon sa dapat pakinggan. Ang response ng kanilang anak or yung kabataan, nagagalit agad. Kaya ang ginagawa, itinatago ang pakikinig. Hanggang sa mabuti na lamang ay kaya pang umalas. Kaya pang bumitaw. Bumitaw. Alam niyo nang pagka medyo hindi na maganda, bumitaw. Pero hanggat maaari, huwag niyo nang subukan. Kasi, ang sinabi nga ay napakahirap bumitaw kapag kasalanan. Huwag hinuhugutan. may mga pahugutugod pa na nalalaman. At ang sabi pa po dito ay mahirap bumitaw. hindi talaga tayo, ito mga Adventist, hindi porque Adventist ay exempted na sa ganitong klase ng problema. Kasi mismo sa loob ng church, ang nangyayari pa. Alam nyo, kung sino ang great deceiver? Sino ang great deceiver natin? Satanas. Alam niya, napakatalino niya sa Satanas. Kung ano yung alam niyo yung makokontrol niya ang katawan ng tao. Kasi alam niyo yung nag-blend, alam niyo po yung mga venom ng ahas. Anong nakakapatay sa venom ng ahas? Kapwa venom. So, sa Satanas, dahil alam niyo yung music naman yan. Religious, pasukan natin yung mga religious, mga lyrics, ang mga kantang yan. Katanggap-tanggap na, religious yan eh. Pero, eto, try nyo gawin. Yung kanta ng, kumuha kayo ng isang lyrics ng religious song, ilapan nyo sa isang rock music. Sabihin nyo, katanggap-tanggap ba? Religious naman yun eh. Ang mga lyrics ay pagsamba,
pagpupuri. Sa tingin nyo, katanggap-tanggap? Masarap pakinggan? Yun ang ginagawa niya sa Diyos. Pinapasukan niya, or ginagastukan niya yung isang bagay na mali, papasukan niya ng pakatamain natin ng kaunti. Para maging katanggap-tanggap. At yan po ang ginawa ng pagan noong mga panahon noon. Kaya, na-adapt, hanggang sa tumatagal, na-adapt. Hindi lang naman itong music, pati yung ating ginagawa ngayon ng mga traditional na, diba? But when we go against, if we can blend with things, diba? Kaya maging ano tayo, ang tawag doon, yung mapangmantag, yung maging mapanuri. Hindi lahat ng okay, or yung mga ano, ay sasang-ayon na lang natin. Meron talagang standard na dapat tayo sundin. Hindi porket yun ang yan ang ating gagawin. Tayo ay, sabi nga, ang normal noon, abnormal na ngayon. Pero tingnan nyo kung ano ang pagkakaiba, ano ang epekto ng mga normal noon na ginagawa natin at pinapapatuloy natin hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Yung ginagawa ng abnormal noon, na ngayon ay ginagawa ng normal, ewan ko lang kung hanggang sa tayo pupulutin. Diba? Kaya tayo ay manatili kung ano talaga yung standard at sinasabi ng Biblia, hindi lamang sa ibang mga bagay, lalo higit sa paraan ng o klase ng mga music na ating pinakapinggan. Dahil na halos araw-araw na lang ay music, lalo na po sa ating pagsamba. Napakalaki. Ano ang tawag ito? Halos 30% o 40% ng ating pagsamba ay music. Kaya, ito pang isang imagine niyo din po yun. Kung dumating kung ikaw dito or tayo dito sa lupa, mahilig ka sa rock music. Pag dumating ang Panginoon, sa tingin nyo, sasayaw nyo, di ba? Pag nakakaroon kayo ng rock music, ito parang sumasayaw. Pagdating ng Panginoon, pag nandun kayo sa langit, nasayaw kayo kasama ang Panginoon. O, diba? Parang pangit. Rock music, nasayaw ang Panginoon. O, diba? Kaya, ang sabi nga dito, yung binabasa ko itong, yung kabataan daw na yun, na nagpa-play ng music, na rock music sa pagsamba, nalulungkot daw siya or disappointed siya pag pumunta siya sa langit. Kasi hindi daw pala na magsasayaw ang Panginoon sa gusto ng klase na tugtog. Bilang pagpupuri sa pagpapasalangan. Imagine niyo rock music tapos sasayaw yung Panginoon parang kasama. Nakita niyo kung ano senaryo na nagkagawa ng music sa utak. Ang music, sasayaw yung Panginoon. Ang Panginoon ay solemn. Yung sabi nga, pure, nakakapag-elevate ng damdamin, hindi elevate na negative ha. Ang music ay dapat nakakapagpatuon ng ating isipan sa pagpupuri sa Panginoon. Alam niyo ang kanina magnanay kagabi, kasi pinukata ko sa kanila. Siguro pagkakala ko kasi umaten sa ibang religion. Like music, baka siguro hindi na ako mapupuri sa Panginoon. Lalo kasi ako yung aking yung katawan ay parang huwag na katalag siguro ako parang kaya, kasi may music, may drums doon. Diba? Hindi ko naman na pero siya ay response ng ating katawan talaga yun. Automatic na din-response ang katawan natin sa kung ano yung ating nararamdaman. Kaya, maging maingat po tayo sa mga ating pinakikinggan. At saka yung mga lyrics po, pakinggan yung mabuti. Hindi tayo dapat basta-basta nag-i-stop ng mga kanta sa ating cellphone. May bastos na dyan. Alam mo, ganda-ganda ng tunog. Bastos. Meron pang mga
Ewan kung ano pa mga klase ng mga kanta na. Oo. At, at saka alam niyo po ngayon, hindi na, dati parang medyo nasa ilalim pa yung mensahe, no? Nakatago pa. Pero ngayon, lantara na. Lantara na. Ang mga klase ng kantang, sabi ko, talaga naman nakakatakot ang mga kanta na yun. Tapos nakikigit, patutog ko yung parang kapit-bahay mo na gumagawin mo yung kanta. Kaya, alam mo yung, hindi nga tayo na-restore. Pero napapahinggan natin sa kapit-bahay natin, di ba? Hindi rin, dahil tayo ay maging maingat, yun nasa paligid naman natin. Talamak na nakaka-solution na. Hindi na sa pagdilig. Pati yung ating emosyon ina-apektuhan ng mga ganong yung mga ganong mga klase na mga musik. At ang sabi ko dito, ayon po sa Last Day Events, page 159. Sabi ay, sa Last Day po ay gagawa ng mga musika na parang na gagawa siya ng musika na tingin nga natin ay ipagka-godliness. Pero pag sinuro natin ay sala na. Sala sa sinasabi ng Biblia. Ngayon pa din po sa Signs of the Times, June 1882, meron daw po sa ating pagsamba, kailangan na po ay piliin natin yung ating mga kakantahin. Siguro sa labas, or sa mga gatherings, kasi alam niyo po, kung niyo po maaalala, yung panahon po ni Aaron, yung pagsamba nila sa Golden Cup, anong klase ng pagtutugtog nila sila? Sumasabay sila sa rock music. Rock music yung ginagamit nila. Ano ang naging epekto nito? Sila yung mga nag-iwan. Diba? Habang nagsasayaw din sila sa ginawang dito ng buga. Kasi rock music ang kanila ginagamit. Yun ang naging epekto sa kanilang utak. Kasi sila ay wala sa kanilang sarili. Kaya sila ay eventually ay nagbubaw. Na hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon ng klase ng pagsamba. Kaya, tayo po ay, maging selective. Lalo na po yung ating gagawin musical activity. Ito po take note po. Yung isa mga mag-musical activity. Iwasan po natin. Pero sadly, meron po talagang hindi sa atin. Kahit po sa ay may drums. Kasi po, ang musical activity po, lalo na po sa divine hour of worship, ay to prepare to open the hearts and minds ng mga tagapakinig. So, kailangan po ang ating mga auditorium solemn. Paano po yung presensya ng Panginoon, yung ating mga isip at mga kaibigan, maging kalma, maging relax sa mga mapapakinggan. Kasi po, pag kami parang medyo hindi mo siya magandang pakinggan o hindi siya magandang tagapag-open up ng ating mga magiging ready yung ating mga puso-pusitan sa ating nakapakinggan nito. Sabi ko ay Fundamentals of Christian Education, page 27 and 98. The art of sacred melody was diligently cultivated. Solemn songs of praise to the Creator, exalting His name and recounting His wondrous works. Thus, music was served a holy purpose to lift thoughts for that which was pure and noble and elevating and awakened in the full devotion and gratitude to God. Yung mga rock music ang ating awitin dito sa unahan. Sa tingin nyo, may Nobel ba yun para sa harapan ng Panginoon? Mag-isip-isip tayo. Sabi nga po ay sa mga huling or last day events, page 2.
Selected Messages Book, 3 page 333. Tayo daw po ay mayroong magandang klase ng music. Pero, kailangan po ang mga music natin ay ating piliin. Ito ba ay makakapuri o makakapuri sa ating Panginoon or mawala tayo sa sarili sa klase ng ating mga pinakikinggan musika. At sa katapos-tapusan po na School 1 sa inyo ang Psalms 46. Awit 46. Hindi naman to drum. Psalms 46:10. Kayo ay magsitihin at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako ay magbubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako ay magbubunyi sa lupa. So yun po, tayo bilang mga Kristiyano, alamin natin kung ano ang nararapat na klase ng mga musika na dapat natin pakinggan at dapat natin awitin dito sa unahan o dito sa ating pagsamba sa buong maghapon. Dahil sabi nga po, ang Panginoon ay ating Diyos, ayon kanina sa ating musik talata sa 2 Corinthians 6:17-18, siya ay magiging Panginoon natin at hiwalayan natin ang mga marunong mga bagay na makapagpapalayo sa atin sa Panginoon. At isa na rito ay ang music. Kaya sana ay tayo ay bilang mga Kristiyano maging mapili at maingat tayo sa klase ng musika na ating pakikinggan at iaalala tayo sa ating Panginoon. Salamat po tayo sa atin. Amen.